You don't think, Attorney Francisco, that was an overreach on the part of the Supreme Court? Because parang marami rin mga abogado nagsasabi, at the very least, sana nagkaroon man lang ng oral argument para at least napakinggan, lalo na sa mga terms, no? Yung adjournment sa sine die, yung gano'n, yung pagbilang, kaya bakit nga yung Kongreso, yung pang-apat na impeachment complaint ang inihain, hindi yung ng tatlo, yung mga gano'n, para at least napakinggan yung parehong panig bago sila nagbigay ng kanilang final executory lang, pero hindi rin final po. So again, there is also this parang, ewan ko, lost in translation ho ba? Nagkakaroon ho ba ng hindi pagkakaunawaan? Kayo po, overreach ho ba ng Supreme Court na minadali? Bago pa man lumabas yung desisyon ng Supreme Court, yung mga nagtatanong sa akin ng opinion ko diyan, ay sinasabi ko na baka ma-dismiss yan. Bakit? Pagsusuriin natin, at palagay ko kaya nakapag-desisyon kaagad ang Supreme Court dahil malinaw yung facts dito, malinaw yung nangyari batay dun sa mga isinumite sa Supreme Court. Pagsusuriin natin yung nangyari sa House of Representatives, hindi sila sumunod sa sarili nilang House Rules on Impeachment na nakalagay dun yung Francisco ruling. Yung Francisco versus House of Representatives, nasa page 1, nakalagay dun, sinite sa footnote. Hindi nila sinunod ito. Ang dapat nilang ginawa, yung first impeachment complaint na sinampa noong December 2, yung Secretary General, ang titingnan lang niya, verified ba ito ng mamamayan? Inendorso ba ito ng miyembro ng Kamara? At December 3, pwede na niyang i-refer sa Speaker para ito ay mapunta sa Committee on Rules at maisama sa order of business. They had yung House, yung Kamara, nakasesyon sila 19 days. Hindi nila inaksyonan. At on the last day, February 5, saka pa lamang nila inaksyonan yung 3 impeachment complaints ng mamamayan. At isinama dun sa pang-apat, inuna yung pang-apat, at saka yung nagkamali din sila, akala nila na since permado yan ng more than one-third of the members of the House, ay pwede na nilang i-transmit sa Senate. Malaking pagkakamali yun. Kasi kahit sa sarili nilang rules on impeachment proceedings, at ito, hawak ko, nakalagay doon kahit one-third, kailangan i-refer sa Committee on Justice. Bakit? Kailangan tingnan ng Committee on Justice kung sufficient ba yan in form and substance. Halimbawa, yung 4th impeachment complaint, sa palagay ko, kung dumaan yan sa Committee on Justice ng House, sasabihin ng Committee on Justice, yung mga charges na iba dyan, hindi pwede. Kasi nangyari yan nung mayor, yung sinasampahan nyo, hindi pa siya vice presidente, nangyari yan nung Secretary of Education pa siya. Hindi pwede yan. Pag i-impeach yung impeachable officials only for violations nung mga nakatakda sa saligang batas natin, 6 yun, na nagawa niya nung siya ay nasa nanunungkulan. Halimbawa dito, Vice Presidente, when she was Vice President. So, it's very important na dumaan yung impeachment complaint pa rin sa Committee on Justice at saka pa lamang ang Committee on Justice magdidesisyon na yung articles, yung impeachment complaint na yan, aayusin yan, ay siyang magiging articles of impeachment na dadalhin sa Senado. Yan ang tamang proseso at inilatag lang yan ng Supreme Court dito sa desisyon nila. So marami talagang points to argue that the House of Representatives talagang committed mga procedural deficiencies, no? Mistakes. Doon naman po sa punto ng na yung paglabag sa due process. Na ang sinasabi naman po na itong Supreme Court parang nagbigay naman siya ng mga panibagong mga requisitos na hindi mo naman matatagpuan na saan sinabi na kailangan itong verified complaint kapag referred na sa Senado. Itong 4th impeachment complaint ay bakit hindi mo binigyan ng kopya yung impeached official? Bakit hindi mo binigyan ng pagkakataon na makatugon? So, ano naman po yun? What does the Constitution say? What does the rules of the 19th Congress say na magsasabi for or against
itong portion po ng ruling ng Supreme Court, Attorney? Hindi bago yan eh. Hindi bago yan. Nasa Francisco ruling yan at nasa mismong rules on impeachment yan ng House of Representatives. Ang ginawa lamang ng Supreme Court ay nilinaw nila step by step. Bakit ko sinasabing nasa House Rules on Impeachment yan? Yung Francisco ruling is about notice and hearing, no? It's about due process, karapatan ng isang mamamayan at nang isinakdal nito na marinig. Now, yung sa House Rules on Impeachment, nakalagay dito, yung huling provision nila, the rules of court as far as practicable shall apply to impeachment proceedings. Ano yung rules of court? Yung rules of court yan ang ginagamit sa lahat na husgado at kahit sa piskalya. At sinasabi dyan, palagi may notice of hearing. Complaint, bigyan yung sinampahan, tapos magkakaroon siya ng pagkakataong sumagot, magkakaroon ng hearing. By analogy, ganito na lang. Kung isang mamamayan, ikaw, sinampahan ka sa piskalya ng isang demanda at hindi ka binigyan ng kopya, hindi ka binigyan ng pagkakataon na makasagot at bigla na lang yung piskalya isinampa ito sa husgado at uusigin ka na, magkakaroon ka na ng trial. Ano sasabihin mo? Di ba ang sasabihin natin na violate yung ating constitutional right to due process? Ganyan din yan. Hindi yan bago. Nilatag lang yan ng Supreme Court at kailangang sundin. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.